Alap po muna ako sa ano. So, ako po ay director to star din po ng C1, ano, unang Proud One, dati C1 na po ngayon. At kami po ay under po ni Ma'am JT na team, ano, na kay Ma'am JT po kami na team. At actually ay nagkita na kami ni Ma'am Janet kasi nung nagkaroon po ng isang malaking event sa Dubai, ay niyakag ko po yung mga leaders ko. So, walo kami na galing dito sa Europe na pumunta po doon sa Dubai para umatin po ng napakagandang event ng Crowd One. Kasi that time ay kumikita kami talaga ng malaki. Ano, ha, sa C1, ano, at alam ng marami yan, ng mga members. Ano, lalo si Ma'am GT kasi si Ma'am GT, siya po yung pinaka grand upline namin. Siya yung hero one sa Filipino community. Kung kaya nakita ko kung gaano ka-generous si Ma'am JT ano, nung pumunta kami ng Dubai, sinagot niya yung mga pagkain, yung mga patur, ano, yung mga meron pa kaming sa yung ano, anong tawag doon, yacht. Hindi siya yate eh. Kumbaga meron siyang floating na ano, na barkong So, maliit cruise na po. yes po ba yan? Habang binabaybay namin yung ilog doon na malaki ay merong mga performer ano. Kaya tuwang-tuwa kami doon, tuwang-tuwa kami. So, yan, sagot yan ni Ma'am Jetty, ano yung ano kasi nga ganun siya kasi pag siya binibless ni Lord ay sineshare niya rin yung blessing. So, yun po ang nangyari ay way back 2019, 2021, talagang in 2 years time, during pandemic time that time ay kumita po kami ano in 2 years 2 years pero nung nag 2022 na dahil siyempre doon sa C1 kasi ay kailangan doon ay inviting kailangan mo mag-invite doon para magkaroon ka ng tinatawag na binary ano yung binary bonus po doon yung um, one left one right magbabanggaan bibigyan ka ng binary bonus bibigyan ka ng matching bonus no at level 5 na binibigyan po kami doon ng komisyon. At kahit na level 5 lang siya, kumpara sa tag na level 10, ay malaki po talaga. Ano? Nasa more than 30 million din po ang kinita ko doon. At sa kinita ko po ngayon ay marami po akong na-invest. Ano? Nakabili tayo ng SUV, yung ating Ford Everest na ginagamit ko po yan pag umuwi ka ng Pilipinas. Nakabili po ng malaki-laking lote po doon sa Laguna, sa Galalan, na parang Tagaytay po siya. At nakapag-business din po, nakapagpatayo ng maliit na restaurant na minalis ng kapatid ko. So talagang sabi ko, ay pag si Lord pala ang kumilos sa ating buhay na mga Christian, ay hindi mo ma-imagine yung blessing na unimaginable baga. Yung hindi mo ine-expect na isang ordinaryo ka lang na tao ay makakatanggap ka ng ganun kalaking blessing na hindi mo kayang kitain kahit na nasa abroad ka. Ako pinasa Italy at hindi ko po kayang kitain yung kinita ko sa C1 that time. Kahit na 10 years, 20 years ako magtrabaho, hindi ko kayang kitain po yun. Okay ho? So, yun po yung unang wave na sinasabi ko. Kasi kahapon na nandiyan po si Ma'am Ivy, alam po nakapasok siya sa webinar namin ng Unity General Webinar. Kami rin po yung mga presenter doon. At dumating po yung crisis din. Ano, hindi kasi nagtuloy-tuloy yung blessing, although malaki ng tanggap namin, ay yun na, siyempre wala ka na rin ma-invite, nakapasok na lahat, nakaregister na lahat ng mga kakilala ng mga kakilala mo. So, sa madaling sabi, dahil gumagana lang po doon ang inviting sa pag-income, ay natigil po yon. From 2022 hanggang 2025, 3 years po na wala na po kaming income sa C1. Ano, may mga naiwan kami doon na mga business point na convertible into euro pero hindi na po na-pay out. Gawa ng pag wala ka nang invite ay hindi niya rin lang ipay out. Kaya ni Ma'am GT, nasa 3 million pa po pesos yung halaga ng kanyang ipipay out doon pero hindi nga po ma-pay out gawa ng wala na po kasi pumapasok. Okay. Pero naniniwala ako dahil may mga product kasi si C1
na very promising kagaya ng Corbett token na sabi ko, may pag-asa pa. May pag-asa pa na magkaroon ng panibagong wave, yung panibagong alon na mas malaki. At ito nga po yung ina-expect namin yung Corbett, yung Corbett token na yan ay magiging utility token ng C1 at gagamitin po yan sa lahat ng products and services ng C1. Kagaya ng travel, meron po kaming sariling travel, meron kaming play to earn game, Metaversity, Planet IX, at marami pang iba na alam kong papasok pag nag-launch na po si Corbett token sa public. Ibig sabihin yung napepera na siya. At yun din po yung isang inaantay namin. Pero along the way po, habang nag-aantay, nagtitiis kami na walang income, patuloy lang po kami na minomotivate itong mga leader, especially yung mga malalaking nag-invest. So marami po talaga malalaki nag-invest sa C1, mga bumili ng mga malalaking package, yung mga titanium po, yan po yung mga mahal na package that time, 2,500, may $5,000 pa nga doon. Kaya sabi na nakakaawa naman na wala silang mapapala. So, nagtuloy-tuloy po kami. Meron po isang sumalba sa amin habang inaantay nga po itong opportunity ng Corbett. May isang sumalba sa amin na mga active, na mga naiwan, na mga leader, yung Planet IX. Si Planet IX, play to earn game po yan, na number one play to earn game po yan sa Polygon. Pero, ang balita, hindi naman tumaas yung token kasi may token din po siya, IX token po yan. Hindi po masyadong tumaas yung token kasi nga ay kinurap daw ng Polygon. Kaya galit na galit yung founder. Kaya ngayon lumipat na po siya sa base network na under na po yan ng Amerika. At yan po yung isang inaasahan namin na magkakaroon ng malaking pagbabago. Kasi nga papasok na siya sa American territory. So yun po yung isang inaantay namin. At yun po yung nagsalba sa amin habang nag-aantay nga po ng opportunity ulit dito sa C1 dahil dito on game siya, habang nilalaro mo siya, meron kaming mga tinatawag doon na staking. Mag-stake ka ng digital asset sa loob, na yung digital asset sa loob, pag naka-stake o naka-time deposit, sabi na natin, ay kumikita po yun ng crypto na IXT din. Yung IXT po, ayan ay convertible into cash po yan. So yun po, doon po mga 3 years. 3 years po yan. Na kahit pa paano, hindi man kalakihan kagaya nung kita sa C1 dati, ay nag-enjoy kami. Kaya hindi kami tumigil. Nag-enjoy kami doon nakaka-enjoy yung laro tapos kumikita ka, di ba? Pero nung magma-migrate na po siya ng base, tumigil na naman po yung income. Kasi nga, tumigil po lahat ng staking. Habang inaayos po yung migration niya dito sa base network, tumigil po yung pag-income namin sa mga staking. So naka-hold na naman siya. So wala na namang income. Pero dumating po yung mas malaking opportunity. So na po si TAG. So si TAG Market pumasok sa platform ng C1 nung second week ng September 2025. Nung una po ay hindi namin pinansin. Hindi ako kagad nag-join kahit na alam ko na legit siya kasi nga hindi lang papayagan ng crowd ng C1 na papapasok sa platform niya with 70 million members kung hindi legit yung company. Siyempre ay masisira yung reputasyon niya. Ang tagal niya iningatan yung reputasyon niya. 6 years niya iningatan yan. So nangyari, dahil meron kaming sinalihan din na forex trading platform dyan sa Pilipinas na pinuntahan namin mismo yung opisina sa Ortigas, na yun po ay meron pong monthly subscription na $99. $99 at bibigyan ka ng signal. Na yung signal na yon, copy and paste mo lang yon at pwede ka nang kumita doon. Pero ang problema, dahil ilan lang po naman talaga yung marunong sa forex na mga kababayan natin, ay hindi nag-click. Kasi kung hindi ka rin po mag-i-invite doon ng bagong member, ay hindi ka rin kikita. Sa madaling sabi po, hindi kayang palabasin ng income namin yung monthly subscription na 99. Although malaki yung potential na kikitain mo kung professional trader ka dahil may signal, alam mo na pasikot-sikot. Kami hindi naman po kami professional trader. Kung ba sumusubok lang. So,
In other words po, few months lang po, tumigil po kami doon, hindi namin tinuloy. So nung dumating po sa tag market, hindi namin pinansin kasi akala namin, no, kung baka parehas lang yun ang sinalihan natin na trading ay masasayang lang yung oras natin diyan na ganito, ganyan, ano, yung walang mangyayari, ano. So, antayin na lang natin si Corbett na mag-launch, ano, kasi nga very promising nga. May timeline na siya, this May, third quarter of this year ay magpo-full launch na daw po yung UNX. Yung UNX po ay crypto wallet po yan kung saan po i-exchange yung Corbett token na marami po kami niyan, especially si Ma'am JT. Millions po kay Ma'am JT. Pinakita niyan sa akin dati. Yun po yung inaantay naming na next opportunity. Pero dumating si Tag, ano? At yung nga po, ang nangyari po nito, kaya kami nakapasok dahil yung isang friend ko na under din ni Ma'am JT sa kanyang structure sa C1 na si Sir Anton Sebastian na from UK, nagtatrabaho po siya doon as nurse. May mga member po siya na mga Indian community na sila po yung unang pumasok sa tag market. Ano, yung kinuwento niya po yung kahapon, ano, yung pinost ko po dyan na presentation, kanina, Tagalog presentation, nasa kwento po niya yung kanyang Indian community. Ano. So, sinabi sa kanya, Anton, nakapasok ka na ba sa tag market? Sabi niya, hindi pa. Kasi hindi namin pinapansin niya kasi baka kagaya din niya ng sinalihan namin. Tapos sabi ni Sunil pangalan ng Indian, ay hindi mo ba alam na napakaganda ng platform na ito? Wala kang gagawin, kikita ko sa pera mo, tapos yung capital mo, magka times 24 pa. Ha? Totoo? Sabi ko nun. Using the Corbett token, yun na po yung unang utility ng Corbett token, kaya tuwang-tuwa kami dahil at last may paggagamitan na yung Corbett token namin. So, nung pumasok po kami, pumasok, second 2 weeks na yan sa C1 platform, pero pumasok kami ng first week ng October. First week ng October kami pumasok. No? At that time, ay yung minimum 10 lang po, pwede na talaga magsimula sa C1 kagaya ng kwento ni Ma'am JT. $10 lang. Ako nga, ninervous nga ako nung sabi ko, tingnan nga natin yung structure mo, ma'am, kung talagang nakaregister kasi hindi rin siya sigurado kung nakaregister siya. Kasi nga pinaliwala din niya, ano, hindi niya pinansin. Pero yung nga, nagulat ako, buti na lang ma'am at nakaregister ka. At naglagay siya ng $10 that time, 7 months ago, nung pumasok sa platform ng C1. So, ang nangyari po, di ganun nga po, pwedeng gamitin yung Corbett. So, kung example, kung may $100 ka, may $100 ka na kapital, paparisan po yun ng worth $100 din na Corbett, so magiging 200 na kapital mo. Magiging 200 na kapital mo, tapos pagpasok mo sa platform ng tag market, magta-times 24 pa po yun. So, ibig sabihin, magkano yun? Magiging 2,400. Hindi, 4,800. Magiging 4,800 kasi dodoblin pa niya eh. Nadoble na yung capital mo, magiging 24 times pa yung trading money mo doon sa tag market platform doon sa Sonic AI. Ano? So, ganun po ginawa namin. Pero meron ako doon na gustuhan na ito yung gustong-gusto ko talaga as a networker kasi networker po ako from 1995 po, nag-network na ako. So, nasa more than 30 years na po sa industry na ito. Kaya alam ko na po yung pasikot-sikot, lahat ng mga company, alam ko na yung mga takbo ng mga yan. So, yun, sabi ko, tama na, ayaw ko na sumali sa mga ano kasi siyempre gusto mo pagbigyan yung ibang mga member mo na napasali mo sa C1, kaya tumasali ka rin sa mga tuklas nila. Pero at the end of the day, lahat po scam. Puro nawala po yung mga pera. Kaya sabi namin mga leader na active sa C1, tama na, wag na, antay na lang natin yung Corbett. Ano, kung ano man yung ilalabas ng UNX, yun na lang at alam natin na legit yan, hindi tayo dyan may scam. So, ganun pong ginawa namin. So, balik po tayo sa kwento. Ganun na nga po nangyari, ano, merong requirements para makuha mo yung level 10. Nung marinig ko po, aba, may level 10 daw na pwedeng kumuha ng bonus dito sa Tagma. Kasi ayun, kukunin yung level 10. Ibig sabihin,
magkakaroon ka ng 25% na commission sa mga magme-member sa iyong team kung sila ay magwi-withdraw na ng kanilang income. Ano? Yun po yung isang nagustuhan ko. Kasi sa mga traditional networking po kasi, kikita kang upline na manggagaling dun sa membership ng papasok na bago. Ano? Ganun po ang kalakaran sa networking. Ano? Pero dito po hindi. Hindi po dito. Yung capital mo, buo yan na ipapasok mo. Hindi po sila kukuha doon ng commission na ibibigay sa upline. Kundi, kukuha po sila doon sa kinita nila sa trading. Ano? Yung sa forex trading. Ano? So, yun po isa na gusto ko doon. Tapos, yun nga po, may requirements para makuha mo yung level 10 na magkakaroon pa nga po ng 2.5% bawat level. Ano? $250. Yan po yung requirement nung una. Nung unang pumasok kami, yun po yung requirement, $250. So, ginawan ko po ng paraan yun. Nagbenta ako ng IXT ko doon sa Planet IX para makompleto ko yung 250 at nakapagbenta po ako ng worth $270 na IX token. Kaya may nilagay ako kasi wala po akong budget at time kasi nga wala back to work na kami dati kasi nung kumikita kami sa Crowd1, nag-resign kami sa mga trabaho, kailangan bumalik ulit sa trabaho. Siyempre, ang mahal po ng standard of living dito sa Italy, dito sa Europe. So, kailangan mo magtrabaho para may pambayad sa mga bayarin. Ano, lalo yung upa ng bahay, napakamahal po dito. So, ang nangyari po ganon, so nakumpleto ko na po yung 250, umabot ng 270. So, pasok na ako sa level 10. Then, yun na nga po. Unti-unti na po yan, na pumapasok po yung mga C1 members sa Tag Market. Na ang maganda po dito, kaya yung kay Ma'am Janet, na kumita siya ng ganung kalaki kaya $10 lang sa kanya. Kung ano po yung structure mo sa C1 at nag-register sila sa Tag Market sa loob ng C1 platform, yun din po yung structure mo dito sa Tag Market. Yun din po yung structure mo. So sa madalit sabi, nakuha ni Ma'am JT yung team ko. Kasi nasa under niya kami sa C1, by that time, nung tinignan ko yung account ni Ma'am JT, nasa almost 400 na po ang member ko. Tapos yung member naman ng kanyang ng kanyang Africa, nasa ganon din, o 300 plus din. Tapos meron pa si Sir Anton, nasa 100 plus. So, nung tinignan ko yung kanyang structure, 700 plus na yung structure ni Ma'am Janet. Hindi niya alam yun, ha? Hindi niya alam yun kung hindi ko tinuro sa kanya kung paano makita. So, yun po yung nangyari. Di yun, unti-unti na po lumalalim na kasi dami na po nag-join kasi ang maganda po kasi dito, maganda i-share po yung business kasi nga po, ito na po yung pinakamadaling business na salihan ko in my 30 years of networking career dahil wala po tayong product na bibilin, wala tayong monthly subscription, wala po tayong annual subscription, minimum $10, pwede ka na magsimula, pwede nang mabago ang buhay mo, kagaya ni Ma'am JT, $10 lang siya nagsimula. Tapos minimum $10, pwede mo lang i-withdraw para doon sa mga may mga pangangailangan na mga everyday needs sa family, di ba? So, yun po yung napakaganda po dito. At ang maganda pang isa dito, pag withdraw mo po yung income mo, gagamit po tayo ng USDT BIP20, Binance Smart Chain na network, buo mo po yung makukuha. Wala pong bawas yon pag yun po yung gagamitin natin. Kay Ma'am JT kasi, pinapa-withdraw niya sa atin sa Gcrypto ko yung kanyang income every week using USDT Ethereum. Sa Ethereum, meron pong konting gas fee, pero hindi pumabot na $1. Yun lang po naman ang mayroong gas fee yung Ethereum network. Pero sa BNB network, yung Binance Smart Chain, kung ano po yung kinita mo sa loob ng tag wallet mo, buo mo po yung makukuha. At within 2 to 24 hours, darating na yan sa wallet mo. Ganon siya kaganda. Kaya nga sabi ko kahapon, doon sa aking testimony din sa aming webinar, alam nyo, dito na ako kumukuha ng mga ginagamit ko sa bahay, pamalengke, pambayad ng bills, kung ano yung mga emergency needs. Dito na po lahat, hindi na po ako kumukuha sa sweldo ko. Kagaya niyan, dito ako sa McDonald's, hindi po yung ginamit ko ngayon na pambayad using the Wirex. Ayan, hindi pa ako kumakain. Share muna ako sa inyo. Kaya po, napakaganda po ng business natin kasi nga po, ito po yung hinahanap ng karamihang mga investors, especially po yung mga senior citizen na
o yung mga wala ng kakayahan na mag-online na online business, dahil ilalagay mo lang po yung pera mo dito kung saan nang kikita yung pera mo. Everyday po, meron po tayong income. Monday to Friday, ang trading po natin, kasi ang trading po natin ay gold. Gold lang po yung tinitrade ng Sonic AI natin. Basta may trade po ng Monday to Friday, meron po tayong profit na i-claim everyday po yan. Minsan, nakakadalawang trade, nakakatatlo, nakakaapat pa minsan. Yung Lunes sa Martes, na tigka-tatlong trade, tapon dalawang trade, kayo may isang trade na ngayon, baka mamaya meron pa. Meron pa. So, ang ganda po ngayon ng trading ngayon. So ganun po ang nangyari. Bukod po doon sa daily, kasi nga namuhunan na po ako dito ng $5,000 na rin po yung pinuhunan ko. Yung iba ay napalaki ko na dahil compounding at minimum $50 po yan. Pero kaming mga leader kasi na may mga structure na nanggaling sa T1, hindi po namin masyado pinapansin yung daily, even though malaki na yung daily namin. Ang ang inaabangan namin ay yung sa network, yung every Sunday na kagaya nga ni Ma'am JT, nakapag-withdraw na naman ako ng kinita ni Ma'am Janet nung linggo. Papakita ko po sinare niya sa akin. I-share ko na rin dito Ma'am Janet para pinapa-withdraw niya sa akin sa aking G-Crypto sa GCash. Ito po yung kinita niya nung Sunday at na-withdraw po namin yan nung Monday. Kasi nga 2 to 24 hours lang po ay nadating na po talaga siya. Yan. Salamat. Kita po ninyo yung aking share screen. Nakikita po ninyo. Ma'am Naomi, salita ka nga kung nakikita mo. Dito si Ma'am Naomi. Yes, Sir Eddie. Sir Eddie, may question din ako mamaya. Sige. Eddie, habang yan, kwento mo sa kanila yung mga success story nila, Anton, tsaka yung mga alam mo kila Raj, kila Kenny, mga nag-alisan sa kumpanya, naging businessman. Wait ma'am, papakita ko lang po yung winidraw natin nung nga ba yung winidraw natin dito nung Lunes. Ito. Ayan, nakita niyo ha? Yan po yung winidraw winidraw namin ni Ma'am JT. Nakita niya nung linggo, $414. At hindi na po yan bababa. Pataas na po yan kasi parami ang nagjo-join. Sa team ko po talagang araw-araw may nagjo-join po talaga. Kaya palaki. Ako nakakuha po ako ng $204 din sa akin nung Sunday din po. At tataas na rin po ng tataas. Kasi pupwesto lang sila ng $10, tas option nila kung magkano gusto nilang, kumbaga parang i-save or paikutin. Pero to join the business, $10, wala yun. Pinang Starbucks at McDonald's lang natin yun. So walang ka-risk-risk sa mga Tama. So, ganito pong nangyari yung kay Ma'am kay Ma'am JC, yung kwento ni Ma'am JC, wait lang Ma'am kasi medyo confidential na kasi. Tanggalin ko muna yung So, yun po yung nangyari po na talagang nag-enjoy po kami ngayon sa aming, ako nag-enjoy ako sa daily ko nga dahil kumikita po ako ng more than $50. Minsan umabot pa ng kulang po $100 sa daily ko po. Imagine nyo po, yung para ka ng pensionado dito. Lalo si Ma'am JT, para na siyang pensionada, laki lang pension niya, 24,000 pesos a week. Grabe yun 24,000 pesos a week. Sweldo na ho yan ng isang professional na sa Pilipinas, di ba? So, yun po yung napakagandang ginawa ng Tag Market. Kaya kayo po yung mga in-invite ni Ma'am JT dito na mga close friends niya kasi gusto niyang i-share talaga yung blessing. 6 months, 7 months na po namin ito na trinabaho. Ako trinabaho ko po ng 7 months at kailanman po ay hindi po natalo. Hindi natalo yung, ibig sabihin mayroon din siya kasi siya, ganito po kasi siya nagpa-function minsan may talo din po siya, pero maganda sa kanya, babawi siya sa susunod na trade at babawi niya yung talo, mas malaki po yung pabawi niya. Kaya profit pa rin po. So yung pinakita ko po sa inyo, may papakita po ako isa dito. Nakikita niyo pa po ba yung share screen ko? Ma'am Naomi, nakikita mo pa yung share screen ko?
Ayan. Hello po, nadidinig niyo pa ako? Wait lang ha. Paano nga po ma'am, pa-confirm kung naririnig niyo ako, kung nakikita niyo pa yung pinapakita ko. Eddie, naririnig ka namin, tsaka nakikita namin. Pero aalis na ako ha. Pag may question kayo, kay Eddie na lang, start na yung Okay lang, okay lang. Ako rin ay may 15 minutes pa ako. Okay. Okay. So sa mga po-Christian po namin na nandito na mga invite ni Ma'am Jatin, ito po yung mga potential na mga ROI o yung return on investment. Commute po yung commute po yung isang ano niya. Kasi nagbabibrate. Yan po yung potential na kinikita monthly. Yung ROI na po ito yung tinatawag na return of investment. So ito po yung October, November, December. May record din po ako ng February pero hindi ko pa po yung record ng January at March. Ano. So yung nakita niyo po, minimum 20% po yung pong kinita namin nung October, November, December. So sa madalit sabi po, ganyan po kalaki ang kaya niyang ibigay sa atin na profit. Di po ba sa bangko, pag tayo po nag-time deposit, yung annual, yung time deposit ng annual, di ba? Ang binibigay lang yata diyan ay maximum 5%. Per annum na po yun, ha? Samantalang po dito, per month, ang pinag-uusapan, ganyan kalalaki ang binibigay ng tag. Okay, ho? Kaya talagang na-amaze kami, talagang um, sabi ko nga doon sa post ko kaninang umaga, ito yung nakita kong isa sa pinakamagandang platform. Sa tagal-tagal ko na nagne-network, ito na yung kumpletos recados na talaga na hindi mahirapan ang mga member even though yung mga walang malaking kapital kasi minimum $10 pwede na magsimula at pwede nang mabago ang buhay. What more kapag ikaw ay investor na talagang kaya mong maglagay ng pera. So, yung kay Sir Anton, yung nga pong pinanggalingan nga po na para kami makasali dito, yung kanyang Indian team, nagulat po siya sa kinita niya po nung last month, nitong March. Dahil kung 400 po yung kinita na ng JT sa weekly, si Sir Anton, $2,900. Bakit po ganun kalaki kay Sir Anton? Kasi po yung mga Indian team niya na mga pumasok sa tag market, may mga investment po na $67,000, $47,000, $22,000 sa isang tao lang ho yun na imagine nyo po yung 2.5% na aakyat sa kanya tuwing magwi-withdraw sila ng income. Ganon po sila katindi, capacity po yung mga Indian team na yun. At nakasabay po yung mga yan sa amin nung 6 months ago na alam ko, ini-enjoy na po nila yung kanilang ini-income ngayon. Yung Indian team na yun na ang lalaki ng mga rinagay. Kaya yun po yun. Mas higit pa yung kinikita ni Coach Anton kay Ma'am JT. Kasi nga, mas malaki po yung mga investment ng team ni Kasi si Ma'am JT kasi ay doon lang sa profit sharing sa kalat commission. Si Sir Anton kasi meron pang tinatawag na CPA o yung cost per acquisition. Yung, so papakita ko na rin lang. Nga, yung naka-record ito eh. Okay, ano muna natin ito? I-off ko po muna yung lalagin lang po ako para mapakita ko sa inyo yung sinasabi kong kaya ang dami pong kitaan dito dahil marami po talagang 6 ways to earn po kasi ito. Kung makukuha natin po yung 6 ways to earn na yan, ay di wow. Grabe yung kaya nga meron na pong nakakuha ng meron nang nakakuha ng house in lot worth $1.2 million house. Dalawa na ako silang nakakuha. Nalalagyan na po ako doon sa
Ayan. So ito po yung ito po yung mga incentives po dito sa loob. Ayan, ito po yung travel incentive. Yan po yung Rolex na binabanggit ni Ma'am GP. Tapos, yan po yung gold watch na Rolex, $25,000. Yan po yung nakuha niya. Tapos ito po yung house in lot na 1.2 million. So yan po yung mga other incentives pa lang po yan. Daan-daan niyo po yan na maaaral pagka kayo po nakapasok na sa tag. No? Dahil sabi ko nga talagang very amazing tong company nito. Ang daming mga kitaan na pwede natin pagkakitaan. Kaya yun po, kung may mga tanong po kayo, yan, pwede naman po nating sagutin para po mas maintindihan ninyo. So, kinuwento ko lang po yung aming journey ng talaga namang ini-enjoy po namin talaga ngayon. Yung hindi man kalakihan pa sa ngayon pero we believe na babalik po yung kung ano yung kinikita namin dati sa C1 ay makukuha din po namin dito. Especially si Ma'am JP kasi ito po yung pinaka grand upline namin. Yun lang po at yun po, pwede na po kayo magtanong kung meron kayong mga concern. Ma'am Noemi, ano yung wait lang Ano yung tanong mo?